Guys, nabundol ako nito. Gusto pang tumakas. Labas yung yabang mo, hayop ka. Kita niyo yung mukha yan? Stop! Pumasok si Moy sa racket niya bilang waiter nang saktong napadaan si Mang Estong mula sa laot na masaya siya dahil marami silang huli. Habang nakakostume pa si Kelvin nang puntahan niya si Moy para lang ipaalam na nanalo siya sa pageant na sinalihan niya, nakinantsawan pa siya ni Moy na nakatsamba lang ito, na agad namang sinaad ni Kelvin na mautak din siya kaya laging mataas ang score niya sa Q&A. Niloko naman ni Moy na pabalatuhan siya ng kaibigan niya, lalo't dumating pa ang papa ni Kelvin galing abroad. Agad namang tinanong ng binata kung anong nangyayari sa ipon niya, na agad namang sinaad ni Moy na napunta sa bubong ng bahay nila, kaya niloko siya ng kaibigan niya na dapat ay sumali din siya sa pageant, nang saktong lumabas naman yung manager ng restaurant dahil nakikipagkwentuhan si Moy sa oras ng trabaho, na agad namang humingi ng sorry ang binata. Nang pauwi na si Moy ay saktong itatangay ng isang lalaki yung motor nito, kaya agad niyang sinita at nagmakaawang wag muna nilang kukunin, lalo't na-scam yung inutang niya na ginamit niyang investment at ginawa niyang collateral yung motor niya. Sinuntok siya ng lalaki nang hindi ibigay ni Moy ang susi ng motor, nang saktong nakita siya ni Kelvin, kaya agad niyang inawat yung lalaki, pero wala pa rin silang nagawa nang itangay na ang motor ni Moy. Kinagabihan naman ay pinatong ni Mang Estong yung ukay na sapatos na binili niya para kay Moy sa higaan ng binata, nang saktong dumating naman ito. Nang ibibigay na ng tatay niya ay napansin nito ang pasa sa pisngi ng binata, kaya agad niyang tinanong kung napaano ito, na uminit na naman ang dugo niya. Pinaliwanag ni Moy na na-scam yung inutang niya, kaya tinanga yung motor nito dahil yun ang ginamit niyang collateral. Galit na sinaad ni Mang Estong na nawalan na siya ng motor at may utang pa siya na may interes pa, na sabay sinumbat ng matanda na siya na naman ang aayos sa kapalpakan nito, na agad namang sinumbat ni Moy na ginagawa niya lahat ng makakaya niya, pero mali lahat sa paningin ng tatay niya. Dahil sa sinabi niya ay agad siyang kinelyuhan ni Mang Estong at sinabihan niya ang binata na ayusin niya ang mga ginagawa niya, nang sakto namang dumating si Grace, kaya inawat niya ang tatay niya, na agad siyang sinabihan ni Mang Estong na bahala na siya sa ampon niya. Agad namang tinanong ni Grace kung anong nangyari kay Moy. At dahil sa nangyari ay pumunta muna ang binata sa bahay nila Kelvin. Pinaghanda nila Mang Jess at Aling Candy ang anak nila dahil nakapasa din si Kelvin sa entrance exam niya sa Crestwood College, na pinagawan pa nila ng tarpaulin, kaya tuwang-tuwa si Kelvin, na agad namang sinabihan ni Moy na napakaswerte niya sa tatay at nanay niya. Nang kumakain na sila ay giniit ni Aling Candy na sadyang high blood lang talaga si Mang Estong, kaya dapat ay masanay na siya, na sinabihan naman ni Kelvin ang kaibigan niya na hindi naman niya totoong tatay si Mang Estong, kaya wag na niyang alalahanin kung magiging masaya ito o hindi para sa kanya, na agad naman siyang sinita ng nanay niya na si Mang Estong pa rin ang nagpalaki kay Moy. Habang magkukros na ang landas nila Gray at Moy, na ito na ang magiging daan na papasok si Moy sa buhay ng mga sagrado, na magiging daan din ito na gaganda na ang buhay ng binata, pero madami pa rin siyang pagdadaanan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.